Sumiklab na naman ang tensyon sa West Philippine Sea matapos magkaroon na naman ng panibagong pag-water cannon ng China Coast Guard vessels sa ating mga vessels sa pinag-aagawang teritoryo at makikita nating luging-lugi talaga ang Pilipinas dito dahil sa napakalaki ng mga barko ng China. Hindi lang din ang Philippine Coast Guard ang napuruhan dito dahil pati ang mga barko ng BFAR ay winoter cannon din at binangga pa mismo ng mga barko ng China na naging sanhi upang magkaroon ng malaking pinsala ang mga naturang vessels. Napuruhan ang radar ng mga barko ng BFAR at makikitang tinatarget talaga ng China ang navigation at communications equipment ng ating mga vessels dahil plano talaga nilang sirain ang ating mga nakadeploy na assets. Samantalang ang mga Parola class patrol vessel naman na nakita nating pinagtulungan ng dalawang barko ng China ay hindi masyadong nakatamo ng pinsala at makikita talaga sa mga sitwasyon na ito kung gaano kadikalidad ang mga Japanese-made vessels. Mayroong nasa 10 Parola class vessels ang Philippine Coast Guard na nabili ng bansa sa halagang 4.6 billion pesos, ngunit kulang na kulang pa ang mga ito lalo na't napakalawak ng coastline at territorial waters ng Pilipinas. At dahil nga sa dekalidad ang mga vessels na gawa mula sa Japan, bibili na naman ng panibagong mga patrol vessels ang Philippine Coast Guard at sa ngayon ay hindi na maliitan ang kanilang bibilhin kundi mga naglalakihang barko upang tapatan ang China. Mabibili ng Pilipinas ang mga ito sa pamamagitan ng tinatawag na Official Development Assistance ng Japan na kung saan magpapahiram sila ng nasa lagpas 24.5 billion pesos upang magawa ang mga bagong patrol vessel. Sinasabing halos magkasing laki ito sa ating mga Teresa Magbanwa class patrol vessel, ngunit sa aking opinyon lamang ay inaasahang mas malaki pa ito at mas upgraded dahil sa napakalaking pondo. Nabili ng Pilipinas ang mga Teresa Magbanwa sa halagang nasa halos 3.4 billion pesos bawat isa, samantalang ang bagong bibilhin na ito ng ating Coast Guard ay nagkakahalaga ng nasa 4.9 billion pesos bawat isang vessel. Umaasa din tayo na aarmasan ito ng ating Coast Guard kahit mga 57mm naval gun lamang dahil makikita naman natin na armado nito ang mga barko ng China kaya karapat-dapat lang dinalagyan ng ating mga sariling vessels. At sa aking opinyon lang din, dapat nang ilipat ng Philippine Navy ang kanilang mga Hamilton-class cutter o tinatawag na mga Del Pilar class offshore patrol vessels sa PCG kung sakaling dadating na ang kanilang mga in-order na mga HDP 2200 OPV mula sa South Korea. Malaki at armado ang mga Del Pilar OPVs at kahit na ang bansang Vietnam ay ginamit nila ito sa kanilang Coast Guard dahil hindi talaga pang Navy ang naturang vessel. Maliban sa mga vessels para sa PCG, marami pang nakatakdang ibigay ang Japan sa Pilipinas, katulad na lang ng mga UH-1J Combat Utility Helicopter na mapupunta sa Aviation Regiment ng Philippine Army dahil nasa 5 lang ang kanilang mga helicopter sa ngayon. Umaasa lamang ang ating Army sa mga Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force at dapat ay magkaroon din sila ng sariling mga ganitong assets upang mas mapadali pa ang kanilang mga operasyon. Ibang-iba ang mga UH-1J Combat Utility Helicopter kumpara sa mga helicopter noon na gamit ng hukbong sandatahan na kung tawagin ay mga helicopter na nanggaling pa sa Vietnam War dahil ang mga UH-1J ay gawa sa Japan na upgraded na rin ang mga sistema at mas pinalakas pa ang makina nito. At mas bago ito dahil nitong 1990s lang ginawa ang aircraft. Kasama din sa sinasabing matatanggap ng Philippine Army mula sa Japan ay ang mga Type 74 main battle tank dahil kakailanganin din ito ng Army sa mga operasyon laban sa mga lokal na rebelde. Ngunit hindi sinabi kung ilang tangke ang idodonate ng Japan sa Pilipinas. Plano talaga ng hukbong sandatahan na bumili ng makabagong main battle tank ngayong Horizon 3 ng AFP Modernization Program at isa na nga sa sinasabing pinagkakainteresa ng Army ay ang mga Merkava Mark IV ng bansang Israel, ngunit wala pa ito sa prioridad sa ngayon ng ating bansa.
Mas binibigyang prioridad sa ngayon ang mga air defense system, mga anti-ship missile system, mga guided missile warships, at lalong-lalo na ang mga multi-role fighters na magagamit laban sa mga magtatangkang lumusob sa kalupaan ng Pilipinas. Kaya magandang plano ang pagkuha ng second-hand na mga tangke sa ngayon dahil hindi din naman ito masyadong importante at nakabili na rin naman ang bansa ng mga Sabra light tank mula sa Israel at sapat na ito sa ngayon dahil marami pang dapat paglaanan ng pondo. Mas magandang paramihin pa ang ating mga armored personnel carrier katulad na lang ng mga Guarani dahil sobrang luma na ng mga armored vehicle ng Army na ilang dekada na rin nagsiservisyo sa bansa at hindi rin ganun kakapalang armor kumpara sa mga bagong Guarani. Nagpahayag din naman ang Japan noon na handa nitong tulungan ang Pilipinas na magkaroon ng sariling factory ng armored vehicles sa bansa, ngunit kinakailangan pa ng malaking pondo dito at dapat maging seryoso ang gobyerno sa offer na ito ng Japan. Kung gugustuhin talaga ng Pilipinas na mas mapalakas pa ang ating hukbong sandatahan, ay dapat magkaroon na ng sariling paggawaan ng armas o mga defense equipment dito sa ating bansa dahil maliban sa makakabigay ito ng trabaho para sa mga Pilipino, ay mas mapapadali pa ang pag-supply sa kinakailangan ng ating mga sundalo.